Amen. May mga bisita na naman tayo. Mga ginigiliw. Hindi aksidente na dinala kayo ng Panginoon sa lugar na ito, mga ginigiliw. Yung pagpunta nyo po sa bahay ng Panginoon ay ito ay naaayon ngayon sa pag-uusapan natin ngayon sa umagang ito, mga ginigiliw. No? Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Mga ginigiliw, may pag-asa sa Panginoon, mga ginigiliw. Ang pag-aaralan po natin ngayon sa umagang ito ay the calling and encounter. Ang pagtawag at pakikipagtagpo sa ating Panginoon, mga ginigiliw. Kailan ba kayo tinawag ng ating Panginoon at kailan kayo nakipagtagpo sa ating Panginoon, mga ginigiliw? Bago natin umpisahan ang gawain ng Panginoon, tanungin ko nga yung mga music team na kumanta kanina. Sa lahat ng music team, sino ang nag-devotion sa inyo? Sino ang nagbasa ng salita ng Panginoon? Sino nag-amen? Nagbasa ka ba, Andre? Kanina? Pagkabi dapat kanina So, ang requirements natin ngayon, lahat ng hindi magbabasa, hindi tatayo at tutugtog ito. Diba? That is the requirements. Alam nyo yung sarili nyo kung kayo ay nagde-devotion o hindi. Kasi kung hindi ka nag-devotion na tumayo dito, tumugtog dito, ibig sabihin, ang kinakantahan mo lang yung sarili mo. Ang tinutugtugan mo, ang sarili mo, hindi ang Panginoon. Paano ka makikipagtagpo sa Panginoon kung hindi mo naman binasa ang kanyang salita, hindi ka naman nagdebosyon? Diba? Kaya yung kahit gaano ka kagaling kumanta, kung wala kang debosyon, walang anointing. Kung walang salita, walang anointing, mga ginigiliw. Palagi kong sinasabi sa inyo, 11 years, hindi pa ako nagmintis kahit minsan na nagbasa ng salita. Kaya, huwag kayong tatayo. Alam niyo yung sarili niyo, huwag kayong tatayo dito kung hindi kayo nagdebosyon. Kasi kinakantahan niyo lang yung sarili niyo, tinutugtugan niyo lang ang sarili niyo. Hindi ang Diyos ang tinutugtugan niyo, mga ginigiliw. No? So, the calling and encounter with the Lord. Kailan ba kayo tinawag ng ating Panginoon? At kailan kayo nakipagtagpo sa Kanya, mga ginigiliw? Ang sentro ng usapin na ito ay ito ang buhay ni Levi, ang pagtatawag ng isang makasalanan. Isang makasalanan, mga ginigiliw, na tinawag ng ating Panginoong Jesucristo na isa sa kanyang mga lingkod, one of his disciples, mga ginigiliw. Bakit kaya ang mga makasalanan ang pinili ng ating Panginoong Jesucristo at hindi ang mga matuwid, yung mga nagdedeklara sa kanilang sarili na sila ay malinis at matuwid? Alam nyo, ang the God's choice, no?
ang soberenya ng pagpili ng Diyos, mga ginigiliw. Hindi dahil mataas ang pinag-aralan mo, hindi dahil mataas ang posisyon mo, hindi dahil may itsura ka, hindi dahil mayaman ka. Hindi po yun. Ang soberenya ng pagpili ng Diyos, yung inaakala mo na ikaw ay matalino, hindi po yan. Ang basehan ng Diyos ng pagpili sa kanyang mga alagad, mga ginigiliw. Ang pinipili ng ating Panginoon ay yung mga taong umaamin sa kanilang sarili na sila ay marurumi at makasalanan. Sila yung mga taong mapagpakumbaba. Hindi yung mga nagyayabang mataas ang pinag-aralan ko, may Masters of Divinity ako, may Doctors of Divinity ako, galing ako sa Bible School. Hindi po. Yung mga lagad ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po sila nag-aral ng Bible School. Ngunit kasama nila ang salita. Kasama nila ang Diyos. Ang naging teacher nila, ang naging guro nila, ay walang iba, kundi ang nagkatawang tao na Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Alam niyo, mga ginigiliw, nung tinawag ng ating Panginoong Jesucristo si Levi, isang maniningil ng buwis, nang tingin sa kanya ng mga matutuwid, reliyosong tao, siya ay marumi at makasalanan, mga ginigiliw. Alam niyo, nung unang tingin pa lang daw ng ating Panginoong Jesucristo kay Levi o si Mateo. Levi kasi ang pagtawag ni Lucas, ni Dr. Lucas kay Mateo. Levi ang tawag niya. Pero sa Mateo, ang tawag niya sa nasumulat din ay Matthew. Pero si Lucas, ang tawag niya kay Matthew ay Levi. No, Levi, no. Alam niyo, nung unang tingin pa lang ng ating Panginoong Jesucristo kay Levi, namumuuna, nagkakaroon na ng conviction sa kanyang puso. Ibig sabihin, unang tingin pa lang niya, nararamdaman na niya yung pagpatak ng kanyang luha, nararamdaman niya na umiiyak na siya, mga ginigiliw. Iyon ang nararamdaman ng isang taong tinawag ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Marami ang tinawag, many are called, but few are chosen. Marami ang tinawag, pero tinatanggihan nila ang alok na grasya ng ating Panginoon. Bakit tinatanggihan nila, mga ginigiliw? Dahil ayaw nilang sumunod. Marahil, sana wala dito, marahil may mga pumapasok lamang sa isang iglesia, sa isang simbahan, mga ginigiliw, just because to please other people. Alam nyo, may sinare po ako sa Facebook account ko, if you please somebody in your ministry, you will end up in Satan. Kung piniplease natin ang lahat ng pumapasok dito sa loob ng iglesyang ito, bine-baby natin, maganda yung ginagawa mo, kahit nagpapatuloy ka sa kasalanan, papasok ka dito, yayaman ka. This church will end in Satan. Lahat tayo pupunta kay Satanas. Kaya, sa pagkatawag ng ating Panginoong Jesucristo kay Mateo, mga ginigiliw, nagkaroon na ng hindi may paliwanag, nakagalakan sa kanyang puso, mga ginigiliw, nung siya ay tinawag ng ating Panginoon, mga ginigiliw. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanya, Mateo, sumunod ka sa akin, sabi niya po, mga ginigiliw. Anong sinabi ni Matthew? Sandali lang, Panginoon, sandali lang, guro. Ipunin ko muna
ang lahat ng kinita ko sa taxes na ito, sa mga buwis na ito, at iuuwi ko sa pamilya ko. Magpapaalam muna ako sa pamilya ko. Ganun ba ang tugon ni Mateo? Hindi po. Ang naging tugon ni Mateo, sumunod siya kagad sa ating Panginoon at iniwan niya ang lahat. Ibig sabihin, iniwan niya ang kayamanan para sa Panginoon. Ano pang ginawa ni Levi? Siya ay naghanda para sa Panginoon, nagpakain siya. Maraming mga makasalanan ang pumunta sa kanyang tahanan at nakipagkain sila sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Yun ang bunga na pagkatawag sa ating Panginoon, mga ginigiliw. Kapag tinawag ka ng Panginoon, anong ginawa mo? Naghanda ka rin ba katulad ni Mateo? Nagpakain ka rin ba sa iyong tahanan? Tinawag mo ba yung mga kaibigan mo? Hali kayo, mga kaibigan, kakain tayo sa aking tahanan sapagkat nasumpungan ko na ang aking tagapagligtas. Tayo ay kakain kasama ang Panginoon. Ganun bang ginawa natin? O pinagsawalang bahala lang natin, mga ginigiliw? Alam niyo, nung tinawag ako ng Panginoon, tinawag kami ng Panginoon. Alam niyo, hindi po akong nagsabi sa misis ko na, magpabaptize na tayo. Ganito nang gawin natin. Hindi po. Ay, hindi po ang misis ko ang nagsabi. Ako mismo ang nagsabi sa kanya na magpabaptize kami. I should say. Pagkagising ko ng 3 o'clock in the morning, lumuluhod na ako at umiiyak sa Panginoon. Sawa na ako sa kasalanan. Gusto ko nang sumunod sa aking Panginoong Jesucristo. Yun po ang naging tugon ko. 11 taon na po ang nakakalipas, mga ginigiliw. Kaya, anong nangyari? Nung tinanggap namin ang aming Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas po namin. Naghanda po kami. Hindi pa namin alam ang salita ng Panginoon noon. Pastor, sabi namin kay Pastor Berbo, Pastor, maghahanda po kami pagkatapos po ng bautismo sa tubig. Pupunta po tayo sa bahay, kakain po tayo, maghahanda po kami. Yun ang ginawa namin ng asawa ko. Ipinaghanda po namin ang aming Panginoon, mga ginigiliw. Pero kung simpleng okasyon, birthday, ano pa yung mga ibang okasyon natin, naghahanda po tayo. Pero, hindi naman natin kayang ipaghanda ang ating Panginoon, mga ginigiliw. Katulad ni Mateo, nung nakipagtagpo siya sa ating Panginoon, mga ginigiliw, ibinigay niya ang lahat sa Panginoon, iniwan niya ang lahat para sa Panginoon. Pastor, pasan mo arudain? No panawag ang yung negosyo namin. Paano na yung negosyo namin, Pastor, kung susundan ko sa Panginoon? Ang Panginoon, alam niyang gagawin niya. Somebody of your family will take charge of your business. Katulad ng pagtawag ng Panginoon katulad ng isang mayaman na gustong sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Anong sabi niya? Ng binatang mayaman na ito? Sinubok lang ng Panginoon tumalikod na. Sumunod ka sa akin. Anong sabi ng mayaman na ito? Guro, susunod po ako sa inyo. Or ano ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Yun pang sinabi niya, di ba? Anong sabi ng ating Panginoon sa kanya? Ibenta mo ang lahat ng iyong mga ari-arian at ipamigay sa mga mahihirap at sumunod ka sa akin. Yun ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Anong ginawa ng binatang mayaman na ito? Tinalikuran niya ang ating Panginoon. Ibig sabihin, hindi siya nakatuon sa Diyos,
kundi nakatuon siya sa kanyang kayamanan. Alam mo, ang Panginoon, di naman niya, sinubok lang naman niya yung mayaman na ito kung talagang kaya niyang ibigay sa Panginoon eh. Ayaw naman ng Panginoon na maghirap naman yung pamilya mo, di ba? Hindi. Tinitignan lang niya kung kaya mong ibigay para sa Panginoon. Di ba? So yun yung mga pagsubok sa buhay ng isang tao na tinawag ng ating Panginoon, mga ginigiling. Hindi dahil ikaw ay mayaman, makapangyarihan, mataas ang pinag-aralan mo sa divinity, hindi po yun ang requirement sa pagpili ng ating Panginoon. Hindi po. Kung babasahin natin ito sa Korinto, mga dinigiliw, alam niyo ang sabi ni Pablo? Iniwan niya ang lahat ng karangyaan, kinalimutan niya ang kanyang pinag-aralan, makamtan lamang niya si Kristo, na mas lalong mahalaga, sabi niya, di ba? Na mas lalong mahalaga ang pagkakilala ko sa aking Panginoong Jesucristo kaysa kayamanan. Imagine isang lawyer, kinalimutan niya yung kanyang pagiging abogado. Isang mayaman, kinalimutan niya ang kanyang pagiging mayaman at sumunod siya sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigilew. Kaya wag nating sabihin na matalino akong tao, bagay kong maging pastor, bagay kong maging pari, bagay kong maging lingkod. Kung yan ang pamantayan mo na ikaw ay pinili ng Diyos, hindi po yun ang basehan ng Panginoon sa kanyang pagpili sa kanyang mga lingkod. Dadalawa lang yata ang mataas ang pinag-aralan sa mga lingkod ng ating Panginoon sa 12 disipulo niya. Si Lucas na doktor at saka si Mateo lang. Kasi si Mateo isang CPA. Siyempre, pag CPA ka, yun ang mataas na aral. Pero yung 10 na ito, sila ay ordinaryong mangingisda lamang. Opo, sila ay ordinaryong mangingisda lamang. Kaya yun ang sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians 1:27. Diba? Basahin natin. Sabi niya dito, subalit, pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal. Yun ang mga pinili ng Panginoon, yung mga tinitignan nila ang kanilang mga sarili na isang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong, at pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas, mga ginigiling. Kaya nga, natatandaan ko po yung isang kaibigan ko natin na dati po siyang nagtatrabaho sa bangko. Isa siyang CPA. CPA po siya, mga ginigiling. Pag nagbabahagi daw po siya ng salita ng Panginoon sa kanyang mga trabaho, parang binabaliwala lamang nila ito. Walang nakikinig. Diba? Wala. Tinatanggihan nila yung salita ng Panginoon, mga ginigiling. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang mga tao. Pag nagbabahagi ka sa kanila, conforme suya abda, conforme jeras rasonda. Ang dami nilang excuses, ang dami nilang rason pag nagbabahagi ka sa kanila ng salita ng Panginoon. Kaya, sabi niya dito, yung mga naturingang hangal, di ba? Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, ordinaryong tao, mga hinahamak at mga mahihina sa sanlibutan. Ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. To shame the wise of this world.
upang ipahiya ang mga tao nagsasabi na sila ay matatalino, mga ginigiliw. Kaya, hindi dahil doctorate ka na, hindi dahil engineer ka na, doktor ka na, abogado ka na, pinili ka na ng Diyos na isang lingkod. Na isang lingkod. Kaya nga, ang dami, ang pag-interpret kasi sa salita ng Panginoon. Revelation, yan ang pinaka-importante sa lahat. Symbolism, yun, pero ang pinakamainam sa lahat, yung revelasyon, yung galing mismo na pahayag sa ating Panginoon, mga ginigiliw. Kung pinapag-aralan mo lang ang salita ng Panginoon, pinapag-aralan mo lang ang pagka-Diyos ng Panginoon, I should say, hindi ka magkakaroon ng pagbabago ng buhay. You will never change. Magkakaroon ka lamang ng pagbabago ng buhay if you have an encounter with the Lord. Katulad ni Paul, isang masamang tao, mamamatay tao, nananakit ng tao, pero nung nagkaroon siya ng pakikipagtagpo sa ating Panginoon, his life will never be the same again. Yung kanyang buhay ay hindi na po katulad ng dati. Yung dating mamamatay ng tao, nagpapahayag na ng salita ng Panginoon. Ganon yung buhay na binago ng Panginoon. Na hindi lang tayo stagnant. Diba? Yung walang pagbabago, hindi tayo lumalago. Paano tayo magkaroon ng tamang relasyon sa ating Panginoon kung ayaw natin buksan ang kanyang salita? Kaya ko nga mag-share kahit wala akong Bible eh. Kaya ko po kasi inaaraw-araw ko po ito. Binabasa, inaaraw-araw ko po itong nakikipag-usap sa Panginoon. Mga ginigiliw. Kaya dito, ang sabi pa niya dito, mga ginigiliw, ipinapakita ng Diyos, nandito po ito sa 1 Corinthians 1:20. Ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong ng mga tagapagturo ng kautusan? Ang mga tagapagturo ng kautusan na sinasabi dito, ang mga abogado, lawyer of Israel. Nang mauusay na debatista sa kapanahunan ito, ipinapakita ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutang ito ay pawang kahangalan lamang, stupidity. The wisdom of this world is stupidity. Stupid. Kahangalan lamang. Kaya nga, kapag ikaw ay matalino sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, magkakaroon ng magandang direksyon ang buhay mo. Magiging tama lahat ang pupuntahan ng pinagkukunan mo. Diba? Tama yung kwan. Alam niyo sa totoo lang, kahit konti-konti lang ang ipon mo, kung galing yan sa Panginoon, may pupuntahan niya. May pupuntahan niya. Ako lang, magkano lang yung sahod ko, magkano lang yung pension ko. Diba? Nakalon naman ako. Kasi yung loan ko, yung mga bahay na yan, binili ko yan eh. Diyan ko bilang, yung mga bahay na dalawa yan, binili ko yan. Diyan napunta yung loan ko. Yung office, kaya ingatan nyo yan kasi galing yan sa Panginoon. Kunti-kunti lang naipon, pero yung isang bahay sa kabilang bahay, ipon ko lang yun, konti-konti lang yun, hanggang isang poste. Hanggang may naipon ako, natapos yung isang bahay. Kasi, yung karunungan na yun,
galing yun sa Panginoon. Kaya yung mga nakatira doon, ingatan nyo. Di ba? Kasi magkano lang naman ang boarding house, di ba? 1,000 lang, di ba? Ang isa, yung ginawa ko, supposed to be 2,000. Sana 1,000 na lang para yung 1,000, tulong ko na sa inyo. Di ba? Ingatan nyo yun kasi binigay yun ng Panginoon sa inyo na kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, ano ka pagkakatiwalaan ngayon ng Diyos ng malaking bagay? Di ba? Kaya nga yun ang sabi ko kahapon doon sa kasamaan ko na pastor. Hindi mo ba alam, pastor, na 9 na beses kaming nalipat-lipat ng asawa ko ng tirahan bago kami nagkaroon ng bahay, sabi ko. 9 na beses, palipat-lipat kami kasi wala kaming pambayad ng boarding. Pero lahat ng tinirahan namin mag-asawa, inayos namin yung karton na division, nilagyan namin ng plywood, nilinis namin. Ginastusan namin yung mga bahay na pinagdalhan sa amin ng Panginoon. Kaya kung pinagkatiwalaan ka ng Diyos ng maliit na bagay, pagkakatiwalaan ka rin ng malaking bagay, sabi ko kay pastor. Kumusta na ngayon, pastor? May bahay ka na, sabi ng pastor sa akin. Yung 9 na paglipat-lipat namin, pastor, 9 din na bahay ang binigay sa amin ng Panginoon, sabi ko. Naman ha, ganun po, 9 houses. Diba? Ganun magbigay ang Panginoon. Kung tapat ka sa maliit na bagay. Yun ang karunungan na ibinigay ng Panginoon sa mga taong sumusunod sa kanyang salita, mga ginigiliw. Although walang sinabi dito ng Panginoong Jesucristo na kapag susunod ka sa Kanya, payayamanin ka. Hindi po. Ang sinabi niya, yung mga bagay na ito na ibinigay ng Panginoon, gamitin natin ito para sa Kanyang ikaluluwalhati. Hindi yung para sa yung pansariling interes lang. Di ba? Kaya yung mga taga-Manila dito, meron ba? Yung mga iba doon, unbeliever, pero tignan nyo, ang linis ng bakuran nila. Malinis. I-compare ko nga sa mga believer ngayon na i-compare ko yan. Ha? Mas nakakitaan ko yata na believer ang ngayon Kaya nga sabi ko, may yung isang nanay doon na pumunta sa bahay, di ko alam kung mababaw lang yung pagkaintindi niya sa salita ng Panginoon. Yung ina, lola yata ng mga estudyante na taga-Enrile. Kasi hindi naman lahat sila ay believer. Pastor, pare-parehas lang naman ng Diyos, sabi niya. Sumbatak ko ma! Sumbatak ko ma ng sinipat na ni Pastor Aling. Muwi tibag ko ma. Sa bali ata Diyos mo manang, sa bali ti Diyos ko, kunak kumakanya na Kasi baga nang may salang ti Diyos, at paiso ko may sa pare-parehas lang ang Diyos natin, kung ano, sa bali ti Diyos mo, sa bali ti Diyos ko, kunak kumay. Ganun po yun. Kasi ang Diyos na pinapaniwalaan ko, yung Diyos na nandito sa salita ng Panginoon. Na siya ang lumikha ng mga kalangitan at ng lupa, mga ginigilir. Siya lang ang papaniwalaan ko na Diyos. Kaya kung tinawag ka ng Panginoon, sa oras na ito, sa araw na ito, huwag mo nang tanggihan ang alok ng Panginoon. Diba? Huwag mo nang tanggihan. I-off the record natin.